Lumilipad sa kalangitan ang Sky Prison kung saan nakakulong ang mga pinakamasasamang kriminal. Inilagay rin ng military si Zuhui sa kulungan na ito para maprotektahan ito sa mga tao na gusto itong patayin. Malaki ang paniniwala ng karamihan sa mga miyembro ng kasundaluhan na inosente si Zuhui, kaya laking gulat na lang ni Dong Quan noong sabihin nito na nagkasala nga raw siya at siya raw talaga ang dapat sisihin. Nagtanong si Dong Quan kay Zuhui kung ano ba raw ang mga sinasabi nito, bakit naman daw ito mag-aako ng kasalanan na hindi naman ito ang gumawa. Hindi nga raw makatwiran ang inilalahad ngayon sa kanya ni Zuhui, na-recover nga raw nila noon ang karamihan sa mga ebidensya, kaya masasabi nila na hindi ito ang may kagagawan kung bakit nagkaroon ng monster outbreak sa lungsod ng Sierra. Nagtanong si Dong Quan kung sinasabi lang ba raw ito ni Zuhui dahil sa napakalakas ng mastermind nito at natatakot lang ito na madamay silang lahat. Kung ganoon lang daw ang dahilan nito ay wag na nga raw itong mag-alala para sa kanila. Para saan pa raw na naging magkakampi at magkakaibigan sila kung hindi rin lang naman nila aalalayan ang likuran ng bawat isa, kaya wag na nga raw itong magsalita ng mga walang kabuluhan na bagay. Sinabihan din ni Dong Quan si Zuhui na noong mga panahon daw nila ay ito ang pinakamahusay na opisyal, noon nga raw ay napakakalmado pa nito at hindi ito agad marunong sumuko. Sumagot naman si Zuhui at sinabi kay Dong Quan na mukhang mali raw ang pagkakaintindi nito sa mga salitang nabanggit niya. Hindi nga raw siya ang may kagagawa ng pagkakaroon ng monster outbreak, pero hindi raw ito nangangahulugan na wala na siyang kasalanan. Sinabi rin ni Zuhui na tama nga raw si Dong Quan, noon nga raw ay napakakalmado pa niya at lagi siyang nakakagawa ng mabilis na aksyon bago pa man may mangyaring masama. Sa daming araw ng tao na ganoon din ang sinasabi ukol sa kanya, naniwala nga raw siya na totoo rin ito. Pero dahil nga rin daw doon kaya nasobrahan na siya ng kumpiyansa, nakaligtaan na raw niya na tingnan ang mga mahahalagang impormasyon. Dahil nga raw sa kapabayaan niya ay namatay nga raw ang kanyang asawa at nagkaroon ng monster outbreak sa lungsod ng Sierra. Sa taglay niya nga raw na posisyon at kakayahan noon ay dapat napigilan niya ang mga pangyayaring yun. Kung nakita niya nga lang daw noon ang kahit na maliliit na senyales, sana raw ay hindi nagkaroon ng ganoong trahedya. Nagtanong si Zuhui kung wala ba raw talaga siyang kasalanan kahit na nangyari ang lahat ng dahil sa kanyang kapabayaan. Naunawaan na ni Dong Quan kung bakit nagkakaganoon si Zuhui, sinisisi pa rin ito ang kanyang sarili sa lahat ng mga nangyari na hindi naman siya ang may kasalanan. Narinig ni Dong Quan na kumakatok si Lieutenant Colonel Su Lan kaya agad na niya itong pinapasok. Ipinakita ni Su Lan sa kanilang general ang mga bagong ulat mula sa kanilang investigasyon, kabilang na rin daw doon ang report na ipinadala ni Zhou Fan tungkol sa ginawa nito sa Sierra City's Monster Den. Nagulat si General Dong Quan sa report na ipinadala ni Zhou Fan, nakalagay dito na nakipagtulungan daw siya sa isang lokal na organisasyon na tinatawag na Dark Star para patayin ang isang A-rank monster. Nakalagay rin doon na pumasok daw siya sa loob ng kalalimang bahagi ng Monster Den at ligtas na raw siyang nakabalik. Sinabi ni General Dong Quan kay Zuhui na talagang nagmanang araw dito ang anak nito. Hindi nga raw kapanipaniwala ang bilis ng paglakas ni Zhou Fan, marahil hindi na rin daw magtatagal at makakahanap na ito ng paraan para mapalaya doon si Zuhui. Takang-taka naman si Zuhui kung paano nga raw ito naging posible, bakit nga raw napakabilis nitong lumakas. Noong bata nga raw ito ay hindi nila ito nakitaan ng ganoong talento. Naalala ni Zuhui ang laging bilin sa kanya ng kanyang asawa na lagi niya raw susuportahan ang kanilang anak. Ayaw man ni Zuhui na madamay si Zhou Fan, pero dahil nga raw nangako siya sa kanyang asawa, ay hahayaan na daw niya ito kung ano man ang gusto nitong gawin. Hindi rin naman daw talaga maiiwasan na balang araw ay matututunan na rin itong lumipad. Kahit pa nga raw makalipad ito ng malaya o mabalian ng pakpak ay hahayaan niya raw ito na sundin kung ano ang gusto ng puso nito. Sa mapa ng Xina, ang Imperial Capital, Jinhai at Zonglin ay mga magkakatabing lugar. Nagbuo ang tatlong lungsod na ito ng isang malaking depensa na tinatawag na Imperial Jinzhong Defense Circle. Ang bagong lungsod na pupuntahan ng ating bida ay ang Zonglin City na kilala rin sa tawag na The Wall of Xina. Maraming Starfall Warrior ang nagpupunta sa Zonglin Trading Center dahil sa lugar na ito mabibili ang mga mahuhusay at malalakas na kagamitan. Bukod sa dami ng mga ibinebenta ditong items ay kilala rin ang lugar na ito sa pagkakaroon ng napakaraming mahuhusay na blacksmith. Sa loob ng isa sa mga kwarto ng trading center ay may nagaganap na pagtatalo.
Nagrereklamo si Zunayan sa kamag-anak niyang si Zuzin kung ano ba raw itong ibinabalita nito sa kanya. Ayon nga raw sa kanilang family rules, kapag nakakuha raw siya ng kanyang blacksmith license sa edad na 20 taon ay siya na raw ang magdedesisyon ng kanyang pagpapakasal. Kaya bakit niya raw papakasalan ang walang hiyang lalaki na nagmula sa Zhang family? Sumagot naman si Zuzin at sinabihan si Zunayan na bakit daw ito nagagalit sa kanya. Naroon lang naman daw siya para ihatid ang mensahe ng kanilang angkan, hindi nga raw siya ang nagdesisyon nito dahil sumusunod lang din siya sa utos. Sinabi rin ni Zuzin na wala rin naman daw siyang pakialam kung gusto ito o hindi ni Zunayan, dahil sa bandang huli ay mapipilitan pa rin daw siyang gawin ito. Huwag nga raw nitong ulitin sa kanya ang kanilang family rules dahil para sa kanya ay hindi raw ito totoong miyembro ng kanilang pamilya. Kung gusto nga raw talagang sumuway ni Zunayan ay maaari na raw itong umalis sa kanilang Zhu family, pero paano na nga lang daw ang ina nito na may mababang katayuan sa kanilang angkan? Sinabi ni Zuzin na may ibang paraan pa rin naman daw si Zunayan para takasan ang arranged marriage nito. Kapag nga raw nagawa nitong makarating sa rank ng isang Grandmaster Blacksmith ay maaari na raw itong hindi sumunod sa ipinag-uutos ng kanilang pamilya. Bago tuluyang umalis si Zuzin ay inasar pa nito si Zunayan, imposible nga raw ang huling paraan na sinabi niya. Wala pa nga raw siyang nababalitaan sa buo nilang bansa na naging isang Grandmaster Blacksmith sa edad na 20. Nagalit si Zunayan dahil naniniwala siya na si Zuzin ang may kagagawan kung bakit siya nalagay sa ganoong sitwasyon. Ilang taon na nga raw siya nitong binubuli kasama na ang kanyang ina pero hanggang ngayon ay hindi pa rin sila nito tinitigilan. Habang nag-iisa sa loob ng kwarto ay napapaiyak na si Zunayan, napapaisip siya kung ano na raw ang kanyang gagawin. Nasa labas na ngayon ng malaking establishmento ang ating bida. Napapaisip si Zofan na ganoon daw pala ang itsura ng Zonglin Trade Center, kilalang-kilala nga raw ang lugar na ito bilang isa sa mga pinakasikat na trade center sa kanilang bansa. Sinabi ng ating bida na inasahan na nga raw niya na napakaraming expert ang nagpupunta doon dahil sa pagkakabuo ng Imperial Jinzhong Defense Circle. Naisip niya rin na napakabuhay nga raw ng lugar. Nakakapanghinayang nga raw at hindi nakasama sa kanya si Pupan. Lumabas naman si Little Gray para ipahiwatig kay Zofan na kahit wala doon si Pupan ay naroon naman daw siya. Noong mabalitaan ni Pupan na pupunta siya sa Zonglin ay agad itong nagmakaawa na gusto niya raw sumama, magiging mabait daw siya doon at hindi iiyak na gaya na lang ni Little Gray. Sinabi rin ni Pupan sa kanyang ama na wag nga raw siya nitong pigilan dahil gusto niya rin naman daw lumabas at magsaya. Mas lalong pinigilan ni President Puhaw ang anak nitong si Pupan at sinabihan na wag nga raw itong mangulit, hindi nga raw pupunta si Zofan sa Zonglin para magsaya at maglaro. Wala nang nagawa pa ang pagpupumilit ni Pupan noong turuan ito ng leksyon ng kanyang ama. Nagpaalam na si President Puhaw kay Zofan at sinabi na mag-ingat daw ito sa pagbiyahe. Naisip ng ating bida na tama nga raw si President Puhaw, hindi nga raw siya nagpunta doon para maglaro. Sinabi noon ni President Puhaw kay Zofan na napakabilis nga raw ng paglakas nito, wala na nga raw saysay kung mananatili pa ito sa loob ng Jinning City. Kailangan nga raw ni Zofan na makaranas ng mga mas mahihirap na misyon, gamitin nga raw nito ang ibibigay niyang recommendation letter sa Bounty Hunter Headquarters ng Zonglin City. Idinagdag pa ni President Puhaw na makakatanggap rin daw si Zofan ng gabay mula sa mga War God experts ng Bounty Hunter Headquarters. Nakaramdam ng pagkasabik si Zofan noong maalala nito ang mga War God experts na tinutukoy ni President Puhaw, pero bago niya nga raw ang mga ito makaharap ay kailangan daw muna niyang ihanda ang sarili niya ng maayos. Naisip ni Zofan na hindi pa nga raw updated ang ability rating niya sa kanyang identification, pero mas pabor daw ito sa kanya kaya hindi na muna niya ito ipapa-update. Hindi pa nga raw masyadong nagtatagal noong makarating siya sa Novice Warlord noong nakipaglaban siya sa naganap na monster outbreak sa Jinning City. Makakakuha lang daw siya ng mga hindi kaaya-ayang atensyon kapag bigla na lang kumalat na ngayon ay isa na siyang intermediate warlord. Ang mga kalaban niya nga raw ay hindi lang ang mga traidor sa angkan ng Mu family, kundi pati na rin ang mastermind sa pagkakaroon ng monster outbreak sa lungsod ng Sierra. Nananatili nga raw ang mga kalaban niya sa diliman samantalang siya ay malaya ng mga itong maoobserbahan. Sa sandaling malaman daw ng mga ito ang totoo niyang kakayahan ay maaaring malagay ang buhay niya sa panganib. Naisip ni Zofan na kahit nga raw itinuturing bilang isang expert ang mga gaya niyang intermediate warlord, ay hindi pa raw ito sapat para sa kanya.
Gusto na nga raw niyang magmadali na makapunta sa Bounty Hunter Headquarters para makatanggap na siya ng gabay mula sa mga War God experts. Pero bago nga raw yun ay may kailangan muna siyang unahin, kailangan niya nga raw munang magpagawa ng bagong sandata. Ayaw pa nga raw sana niyang palitan ang kanyang Wind Slasher dahil matagal-tagal na rin niya itong nakasama sa pakikipaglaban, pero kailangan na niya nga raw itong gawin. Sa pakikipaglaban niya nga raw sa mga A-rank monster ng lungsod ng Sierra ay nagtamo na ng malubhang pinsala ang kanyang Wind Slasher, at halos paubos na rin daw ang kapangyarihan ng Monster Core nito. Maswerte nga raw siya at nasa kanya ang Monster Core ng A-rank monster na Giant Black Hydra at nakakuha nga raw siya ng mga materyales mula sa katawan ng Blue Armored Winged Scorpion. Sapat na nga raw ang items na hawak niya para makagawa ng isang A-rank weapon. Kaso nga lang daw ay kakailanganin niya ng malaking halaga ng pera para makapagpagawa ng sandata. Kahit nga raw sarili na niyang materyales ang gagamitin ay kakailanganin pa rin daw niyang maghanda ng maraming milyones. Bukod nga raw sa napakamahal nito ay hindi pa rin daw siya sigurado kung magagawa ba niyang makahanap ng isang high-rankang blacksmith. Humanga si Zofan dahil napakarami nga raw na nakatigil na mga advanced blacksmith sa loob ng Zonglin Trade Center samantalang ilan lang ang ganoong blacksmith sa Jinning Trading Center. Pero pagdating nga raw sa paggawa ng mga A-rank weapons, kahit na ang mga advanced blacksmith na ang gumawa nito ay wala pa ring garantiya na magtatagumpay ang mga ito. Nagdesisyon si Zofan na piliin ang pinakamahusay na blacksmith para mas mataas daw ang tsansa na magawa ang gusto niyang sandata. Namahalan si Zofan sa starting fees ng blacksmith na si Zuzin, pero nagdesisyon pa rin siya na piliin ito. Natural lang daw na gumastos siya ng malaki kung gusto talaga niyang magkaroon ng isang magandang sandata. Kinausap ni Zofan ang pinakagwardya ng napili niyang blacksmith, sinabi nito na hinahanap niya nga raw ang advanced blacksmith na si Zuzin dahil gusto niyang magpagawa ng sandata. Sumagot naman ang gwardya na napakataas daw ng hinihinging requirements ng kanilang boss sa paggawa ng isang sandata. Nagtanong ang gwardya kung nakarating na ba raw si Zofan sa rank ng isang warlord. Tumatanggap nga lang daw ng request ang kanilang boss mula sa mga warlord at sa iba pang matataas ang rank. Pinakita ni Zofan ang kanyang identification card, sinabi niya sa gwardya na siguro naman daw ay kwalipikado na siya para makausap ang blacksmith na si Zuzin. Humanga ang lalaking gwardya matapos makita ang identification card ng ating bida, nagawa nga raw nitong makarating sa warlord rank kahit na napakabata pa lang nito. Kahit nga raw sa kanilang Zonglin City ay mahihirapan silang makahanap ng ganoon kabata at kalakas na expert. Sinabi ng gwardya na pasok na raw si Zofan sa unang kondisyon pero may pangalawa pa raw itong kailangang gawin. Napaisip si Zofan sa isinisenyas ng lalaking gwardya. Napapaisip siya kung ibig sabihin ba raw noon ay kailangan pa niyang magbigay ng lagay bago pa niya makaharap ang napili niyang blacksmith. Para makasigurado ay nagtanong si Zofan sa gwardya kung ano raw ang ibig sabihin ng isinisenyas nito. Sumagot naman ang gwardya ng ano pa ba raw, kailangan na raw nitong magbayad sa kanya ng entrance fee. Hindi ba raw karapat-dapat lamang siyang makatanggap ng tip para iparating niya sa kanilang boss ang request nito? Naisip ng ating bida na nagbabantay lang naman daw ito at hindi ito ang kanyang sinadya, pero napakakapal daw ng mukha nito para maningil ng pera. Sinabihan ng gwardya si Zofan na bilisan na raw nito ang pagbabayad, nagkakahalaga nga raw ng 10,000 ang kanilang entrance fee. Napakahalaga nga raw ng oras ng kanilang boss na si Mr. Zuzin kaya baka hindi na niya ito makausap kapag nag-aksaya pa ito ng oras. Siguro naman daw ay alam na ng ating bida na si Mr. Zuzin ang isa sa mga pinakamahuhusay na blacksmith sa loob ng Zonglin Trading Center. Labag man sa kanyang loob pero napilitan na ring magbayad si Zofan. Naisip nito na wala na nga raw saysay kung makikipagtalo pa siya sa gwardyang ito, ang mahalaga nga raw ay makapagpagawa na agad siya ng isang A-rank weapon. Matapos tanggapin ang pera ay pumasok na ang gwardya upang ipaalam sa kanyang boss ang request ng ating bida. Pagpasok ng gwardya ay magalang nitong ipinaalam kay Mr. Zuzin na may isa raw novice warlord ang naghihintay sa labas at gusto raw nitong magpagawa ng isang sandata. Sinabihan naman ni Zuzin ang kanyang tauhan ng napakabastos daw nito, hindi ba raw nito nakikita na may kausap pa siyang bisita na nagmula pa sa angkan ng isang war god family. Sinabi ni Zuzin sa kanyang tauhan na paalisin na raw nito ang taong naghihintay sa labas. Hindi nga raw siya makapaniwala na maiisip ng isang novice warlord na magpagawa sa kanya ng isang sandata.
Ibinilin din ni Zuzin sa gwardya na kung hindi rin naman daw ito request mula sa mga expert na may rank na intermediate warlord o higit pa, ay agad na raw nitong tanggihan at wag nang ipaalam pa sa kanya. Humingi ng pasensya si Zuzin sa bisita niyang si Zhang Chen dahil nga raw sa kabastusan na ipinakita ng kanilang gwardya, ipagpatuloy na nga raw nila ang kanilang pag-uusap tungkol sa arranged marriage nito kay Zhu Nayan. Naisip ng papalabas na gwardya na napakamalas naman daw niya. Bakit nga raw nasaktuhan pa ang pagpunta ng lalaking ito kung kailan may importanteng bisita si Mr. Zuzin? Nanghihinayang siya dahil mawawala nga raw ang 10,000 na dapat ay kikitain niya, pero nakaisip siya ng paraan para wag nang ibalik ang tinanggap niyang pera. Sinadyang buksan ng gwardya ang pinto ng kwarto para makita ni Zofan na may importanteng bisita si Zuzin. Binanggit din nito na mula pa nga raw sa isang war god family ang kausap ng kanilang boss. Doon na rin niya sinabi na umalis na raw ang ating bida at hindi na raw sila nagbabalik ng mga natatanggap nilang komisyon. Tiningnan ni Zofan ang loob ng kwarto at doon ay nakita niya na nag-uusap nga ang dalawang lalaki. Pero nagalit ito sa gwardya dahil sa ninanakawan nga raw siya nito ng harapan, nakaramdam ng kaba ang gwardya noong tingnan siya ng masama ng ating bida. Gagawa na sana ng gulo si Zofan pero natuon ang atensyon nito sa pinag-uusapan ng dalawang lalaki na nasa loob ng kwarto. Nagtanong si Zhang Chen kay Zuzin kung bakit daw nito minamadali ang engagement sa pagitan niya at ni Zhu Nayan, may alituntunin nga raw na sinusunod ang kanilang pamilya kaya hindi niya ito maaaring madaliin. Sumagot naman si Zuzin nang nag-aalala nga lang daw siya para kay Zhang Chen, napakalaki nga raw ng talento ni Zhu Nayan at tutol na tutol din ito noong mabalitaan nito ang kanyang pagpapakasal. Sinabi ni Zuzin na kapag pinatagal pa raw ito ni Zhang Chen ng 2 pang taon ay maaaring maging isa ng Grandmaster Blacksmith si Zhu Nayan. Kapag nangyari nga raw yun ay hindi na nila magagamit ang kanilang family rules para pasunurin pa ito. Malaki nga raw ang mawawala kay Zhang Chen dahil tiyak siya na hindi na matutuloy ang arranged marriage ng mga ito. Habang nakikinig ay naisip ni Zofan na may kaugnayan daw pala kay Zhu Nayan ang pinag-uusapan ng dalawang ito. Sinabihan ni Zhang Chen si Zuzin na wag nga raw nitong palabasin na nag-aalala ito sa kanya. Alam niya naman daw na ginagawa ito ni Zuzin dahil natatakot ang pamilya nito sa talento ni Zhu Nayan kaya gusto na nila agad itong paalisin. Sinabi naman ni Zuzin kay Zhang Chen na napakatalas nga raw ng pakiramdam nito, pero parehas lang naman daw silang makikinabang dahil mapupunta na nga raw dito ang kontrol sa isang blacksmith na kasing husay ni Zhu Nayan. Matapos makinig at intindihin kung ano ba ang nangyayari ay umalis na si Zofan, pinabayaan na rin ito ang pera na ibinayad niya sa manlolokong gwardya. Naisip ng kinakabahang gwardya na akala nga raw niya ay aatakihin na siya ng expert na ito, mukhang wala nga raw itong lakas ng loob para kumpruntahin siya. Wala nga raw ni kahit sino ang maglalakas ng loob na gumawa ng isang eksena sa harap ng isang tao na nagmula sa isang war god family. Naglibot si Zofan sa loob ng trading center para tingnan kung tama ba ang kanyang hinala. Matapos ang paghahanap ay nakita niya na naroon nga rin sa trading center na ito si Zhu Nayan. Matatagpuan si Zhu Nayan sa loob ng room 16 kung saan nakalagay ang kanyang opisina. Iniisip nito kung bakit wala siyang kontrol sa sarili niyang buhay, iniisip niya kung lagi na lang ba raw siyang susunod sa kagustuhan ng mga walang hiya niyang kaanak. Pero agad ding nilakasan ni Zhu Nayan ang kanyang loob. Siya nga raw ang kailangang kumontrol ng kanyang buhay kahit kailanganin pa niyang itigil ang kanyang pagiging isang blacksmith. Kapag wala nga raw siyang nagawang paraan ay tatakas na nga raw siya kasama ng kanyang ina, pupunta nga raw sila sa lugar na malayo sa Zhonglin City. Pumasok ang gwardya ng kwarto ni Zhu Nayan at ipinaalam dito na may naghihintay daw sa labas para magpagawa ng sandata. Nagtanong din ang gwardyang ito kung tumatanggap ba raw si Zhu Nayan ng komisyon. Agad namang sumagot si Zhu Nayan na hindi raw muna siya tatanggap sa ngayon. Nagpakita na si Zofan at tinawag na bigsi si Zhu Nayan, ginawa niya ito dahil parte ito ng dati nilang napag-usapan. Inulit din ito ang sinabi sa kanya noon ni Zhu Nayan na hanapin nga raw siya nito kapag kailangan na raw niyang magpagawa ng bagong sandata. Nagbiro rin si Zofan na bakit raw siya nito tinatanggihan ngayong naroon na siya. Nawala ang lungkot sa mata ni Zhu Nayan noong malaman nito na si Zofan pala ang gustong magpagawa sa kanya ng sandata. Naisip ng ating bida na parang kaiiyak lang daw ni Zhu Nayan, mukhang hindi nga raw ito tanggap ng mga kapamilya nito. Sinabi ni Zofan kay Zhu Nayan na hindi pa naman daw ganoon katagal noong huli silang nagkita, pero bakit nga raw parang nasa masama na itong kondisyon.
Gusto pa naman daw sana niyang magpagawa dito ng isang sandata dahil sa isang araw itong mahusay na blacksmith. Hindi rin nakalimutan ni Zofan na ipaalala kay Zunayan ang napag-usapan nilang discount bilang pagpayag niya sa pagtawag dito ng Big Sis.